Okay na. Apa, pray tayo. Magandang hapon po, God. At magandang hapon ho sa lahat, mga kapatid. God, maraming pong salamat sa oras nito, God, sa pagbigay sa amin na kami po nagkasama-sama bilang isang pamilya, God. At upang mag-aral po ulit sa inyong banal na salita, God, bilang isang tulad ng mag-asawa, God, at pamumuhay na mag-asawa, God, na naway ang lahat kong nakikinig ngayon, God, ay maunawaan po nila ang inyong parating inyong balita ay yung binibigay yung balita sa amin, God. Yung God, ganun din po, God, gabay niyo po kami, God, sa araw na ito, God, sa oras na ito, God, upang maunawaan po namin ang inyong salita, God. God, tulungan niyo po kayo, God, umunawa sa iyong banal na salita, God, sa oras na ito, God. God, ganun din po sa lahat kapatid. Naway, gabayin niyo po kami, God, sa oras na ito, God. God, maraming pong salamat. Ang lahat pong ito sinasama. Dalangin ko sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Alright. Again, ang ating pagbati po. Good afternoon muna sa bawat isa. At of course, we would like to welcome everyone sa ating Stronger Together Marriage Seminar Seniors Edition. Edition. Yay! Palakpak naman tayo dyan. Yun. Ito po ang ating panglima, no? Panglimang topic natin. At syempre sa araw na ito po, ang isang special na mensaheng matututunan natin ay regarding reawakening, no? Reawaken, no? Muling buhayin ang ating mga pagsasama bilang mga mag-aasawa, no? At ito siyempre ay usapin ho patungkol sa mga bagay kung paano natin muling i-rekindle, no? Sasariwain natin ang ating passion patungkol po sa ating relationship, no? Upang magbalik ang ating romance. At ito'y muling mabuhay. Alright? Yun, ano? At tayo masayang-masaya na sa araw na to, sa oras na ito ay ngayon kasama natin si Kuya Rudy at si Ate Norma. Yun! Yay! Masaya natin. Oh. Woo! At siyempre, kita mo naman kaka-Valentine's lang, may bunga na agad ang kanilang pagsasama. Hey baby! Hey baby! Sabi naman, di ba talaga? Pag sigat nagbigay, siksik, liglig, Ayun. Pero ngayong araw ay thankful tayo sa mga participants natin na nagpipersevere na kahit nasa kabisihan ng ating mga oras, ng mga schedule, ay naglaan tayo ng panahon para po sa ating pag-aaral. Alright? Yun. Sige, so bago tayo magsimula, gusto ko lang po uling ipaalala sa atin na may certificate o participation. Wala si Nanay Dory. Ayan, gusto nila mag-reconnect. Gusto nila mag-reconnect. Naputol ba sila doon? Ayun, ano? So, anyway, papapasok na lang ulit sila dito. So, pag-igihan po natin, mga kapatid, mamaya pag-usapan natin kung paano natin to, paano natin ma-graduate. Alright? Sa University of Stronger Together. Yan, University of Stronger Together, Ayun. Alright? Sige, so ang tanong, ito yung pag-usapan ho natin, mga kapatid, kumusta ba ang inyong pagsasama bilang mag-asawa? Alright, kasi nga, since ang topic po natin ay regarding awakening. Ibig sabihin ng awakening, reawakening, muling gisingin. Ang natutulog na pagsasama bilang mag-asawa. Diba? And of course, if we will all rekindle our marriages, it will bring happiness,
healing and intimacy. Okay? And that includes communication, grace, forgiveness, and perseverance. Okay? Tanong, paano mo maidi-describe ang iyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakita niyo po yung drawing? Nakita niyo po yung drawing? Ano po nakikita ninyo? Ano yan bro? Abstract? Hindi po. Yan po ay kahoy na may apoy, na may uling. Gatong. Yeah. Oh, ganito ba ang iyong marriage? Okay? Paubos na ba ang apoy na naglalagablab o ngayon ay kasalukuyang naglalagablab? Okay? So today kami mag-asawa ay excited, no? Because this topic will help us spark plug our marriage, no? Keeping the love alive. Kanta yun, di ba? Staying alive. Staying alive din, di ba? And of course, we all understand na kung ikaw ay 30 years na bilang mag-asawa, 25 years, 40 years na bilang mag-asawa, of course, we understand na more than a decade, no, ilang decade na ang pagsasama. Of course, okay, according ho sa pag-aaral, teka lang ha, medyo maingay eh. According ho sa pag-aaral, kay Kate Moyle, no, isa siyang sexual and relationship psychotherapist, no. Itong aking research po ay sinabi po niya na often in long-term relationship, no, mahaba ang pagsasama bilang mag-asawa, no, it can cause monotonous or routine of life, no, na pwedeng pagdaanan ng yung mga nagsasama na ng matagal, no, routine, nagiging monotonous na daw ang pagsasama at minsan sa haba ng pagsasama na yan, hindi mo maiiwasan yung feeling of disconnected from your partner. Okay, either super connected or minsan very disconnected. Nawawala na tayo ng connection sa bawat isa. And maybe some of it because of lost sight of what made you fall in love. Minsan nakakalimutan na natin. Parang minsan sa sobrang haba ng pagsasama, minsan para magbarkada na lang. Minsan parang magkaibigan na lang. O minsan yung iba parang ano na lang, parang magka-boardmate na lang. No? Libasa, iisa yung kanilang tinitiran. Minsan nagiging ganon. Okay? At nais po nating sabihin, no, mga kapatid, na yan ay normal. Okay? Teka lang, parang ang tawag sa cellphone ko. Teka lang. Hindi ako tinitigilan eh. Teka lang ha. Matawag eh. Dora, Bayona. Teka lang, teka. Sa Facebook kayo, sa Facebook siya. Sa Facebook siya. Hindi ako titigilan kasi nito eh. Teka lang po ha. Ba't di siya mag-reconnect? Kaya wag po magko-call. Ayan, wag po mag-call. Sige, tuloy. Ayan na tuloy, oh. Sino tong Lisa? May si Lisa. Ayun, may pumasok pa lang isang couple. Okay? So, balik tayo sa si Lisa. Hi, Lisa. Hello po. Hi. Join ka, sis. Sorry, hindi nag-ano ka pala. Hindi ko napansin na pala. Oh. Sorry. Okay, basta join ka lang, okay lang, join ka lang ha. Sige, so going back po, no, minsan po sa haba at sa tagal po ng ating pagsasama, pwede nating ma-describe ang ating pagsasama sa dalawang bagay, either kumbaga sa
siga ng apoy, no? Nawawala na ito, yung nasa kaliwa, nawawala na, puro uling na lang, no? Mahina na yung apoy. O versus itong number 2, naglalagablab na pagmamahalan. Okay? And so today, yun po yung ating goal. Okay? Of course, we understand na sa pagsasama, sa haba ng pagsasama bilang mag-asawa, nandun na yung tinatawag na yung routine na routine. Ayan na, tumatawag uli. Teka, ako titigilan nito. Sandali tawag kasi ng tawag si teka lang. Ayan na, tawag ng tawag. Hindi ako titigilan. Teka lang. Message mo nga siya. Message mo nga. Sa FB. Gustong-gusto nila mag-join, kaya lang mali ang pinapasok nilang grupo. Dapat dito sila sa Zoom pumasok. Na-disconnect po sila. Yan. Narinig niyo po ba yung tunog? Ako lang nakakarinig. Naka-mute sila. Sige, so going back tayo sa ating topic po. So ang goal natin, ayan si Luz Prias. Pumapasok. Ayan. Alright. Sige, so teka, may pumasok na si Luz! Hi! Hi, Luz. Hi, hello. Sige, habol ka ha. Alright, sige, so okay lang sis. So po, akin na nga yung cellphone mo. Hindi niya ako pinapakinggan sa. Hindi tataka ako hindi pumapasok dito. Okay na. Ayun no. So ang goal natin po ay dapat nagliliyab yung pagmamahalan natin sa bawat isa. All right? According kay Kate Moyle, no, isa po siyang psychotherapist, no. Dapat po ay nag-i-exist, no. We understand na mahirap i-maintain yung isang 10 years, 15 years, 20 years na pagsasama, lalo na yung nakaka 30 years, lalo na yung nakaka 40 years. Parang minsan imagine. Wala akong sound? Ay, hindi niyo ba ako naririnig? Teka lang Wala ba ako? Wala po kami sound. Meron po, tita. May sound sila. Narinig niyo? Opo, Narinig mo ako? O yun Opo, pala. narinig po namin. Narinig ko po kayo, bro. O yun, but Kuya Roger, narinig niyo ba ako? Meron na po. Malakas dito sa akin. O yun pala. Yan, okay? Sige, so balik tayo doon sa naglalagablab, nai-interrupt tayo. Alright, so meron according kay Kate Moyle, meron pong stage of companionship, no, na ang marriages ay pinagdadaanan, no? Pero isa sa pinakamahirap pagdaanan sa marriages, yung lack of fire, no, yung ma-maintain natin yung dahilan bakit nga ba natin minahal itong taong ito na kaating katabi. Okay, so dapat ito ay nagko-continue, no, para magpatuloy ang love, ang intimacy, no, and sex, no, binanggit niya rin itong si Kate Moyle na ito, no, because she understood that ang pagmamahalan po ay nag-fluctuate. Okay? So yun ay stages talaga ng closeness, no, bilang mag-asawa. Okay? And so ang sinasabi din niya, I think sabi niya, what is unrealistic is to expect consistency. No? Ano ibig sabihin nun? Siyempre iba naman yung bugso ng pagmamahal mo 20 years ago. Tama ba yon? Tama ba yon? Iba naman yung sigla mo ng 20 years ago versus ngayon. Siyempre, wala naman talaga makakagawa nung ganun. Okay? Pero ang love dapat nagmamature. No? Dati nung kabataan natin, ang sigla-sigla natin. Di ba? Pero ngayon, di ba? Which is normal naman talaga yon. No? We cannot expect yung same energy mo 20 years, 30 years ago, until now, ganun pa din. Siyempre kahit papaano, may pagbabago pa rin yan. Pero hindi reason yun, hindi dahilan yun para ang relationship ng mag-asawa ay
mag-drift. Okay? Ang tawag doon, drifting. Ibig sabihin ng drifting, kumaga parang pahina, parang sasakyan na paakyat tapos ikaw ay pababa ka na gano'n, umaatras na gano'n. Dapat po mini-maintain natin na romantic pa rin ang relationship at ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Okay? It won't change unless it is actively being changed by those who are involved. Tanong, sino ba ang involved dito? Kayong mag-asawa. Diba? Okay? Until hindi kayo makakapag-decide parehas na mag-change at maging active, no, sa inyong pagsasama, hindi talaga magbabago. Okay? Kung ine-aim natin na ang pagsasama ng mag-asawa ay patuloy na naglalagablab. Okay? Sige nga, tanong ko nga kayo, sino po sa inyo ang gusto na ang pagsasama ninyo ay naglalagablab? Taas ang kamay. Yan. Ha? Aba, unang-una si Kuya Rudy. Ha? Kasi dapat parehas kayo. Ha? Dapat parehas kayo. Sige, dapat kasi hindi pwedeng yung isa lang ang may interest. Kasi lugi. Kung yung isa lang ang, ano ba yung, di ba yung wife lang ang gustong mag-change. Tapos yung brother ayaw. Naka po. Dapat parehas kayong i-decide. Oo, na muli natin pag-alabin ang ating pagsasama. Dapat ganun po tayo dito, ha? Amen? Amen. You know, couples must work harder to keep passion strong. Okay? Dapat mag-decide kayong dalawa. Okay? According kay Sternberg, relationships can be mapped into triangle where its points are intimacy, commitment, and passion. Okay? In order to keep your marriage or relationship grow, okay? And that is a need for all of us. No? Kailangan meron kayong desire. Kasi ganun talaga yan, ang pagsasama. Nangyayari talaga yan. Minsan parang nagkakasawaan, minsan nagkakalamigan, minsan masyado ng komportable. Para bang alam niya na yun. At samantalang dati, ang darling, pag aalis ng bahay, kumikiss pa yan. Dati ang asawa, pagkadating ng bahay, yumayapos ka agad. Pag lumalakad, dati may holding hands pa. Bakit gano'n? Nung dati, nung mag-boyfriend, girlfriend, parehang akbay ni sir. Bakit ngayon, madikit lang yung sikoy? Ano ba yan? Naalibad-bar na ako. Ano ba yan? Pero bakit samantalang dati, hindi naman tayo gano'n? Gusto natin madikit tayo gano'n, nakayakap tayo sa gano'n, di ba? Sa braso, di ba? Okay? Kailangan po parehas kayong mag-decide sa bagay na yan. Kakaintindihan po? Okay, sabi sa aklat ng Revelation, in chapter 2, verse 4 to 5, ang gagamitin ko po ay English Standard Version. Ang sabi po dito, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Ayan na, ito na nangyayari. Inaabandon na, iniiwan na yung pagmamahal mo nung una. Remember therefore, from where you have fallen. Saan, di ba nahulog yung loob mo sa kanya? Maaaring dahil sa kanyang pananalita, sa kanyang pananamit, sa kanyang kagandahan, sa kanyang kagwapuhan. Diba? Ang sabi, do the works you did at first. Brothers, dati pinagsisilbihan si ma'am. Dati pinagsisibak ng kahoy. Dati inaayos ang sampayan. Pinag-iigib. Alila ang mga brothers. Ngayon, porkit 10 na yung anak ninyo,
Ha? 50 na yung apo. Hindi na natin tinutulungan si Madam. Dati si Madam, ha? Ganun din, sweet na sweet kay Sir. Ano na ang nangyari? Sabi dito, remember therefore from where you have fallen. Diba? Alalahanin mo yun. And repent. Okay? Do the works you did at first. No? Ano yung mga ginagawa mo noon? Diba? Kailangan mo maging active. Okay? Kailangan mo siya. Naku po, hindi matutulog ang asawa ko nang hindi ko siya minamasad sa binti. Kasi namimintig. No? Tapos, pero pag ako na, hindi, ayoko. Siguro sa 10, mga 2 beses lang. Sa 10 massage ko sa kanya, siguro siya sa akin 2 beses lang. Kasi ayoko siyang mapapagod sa akin. Mas gusto ko na mas pinagsisilbihan siya. Yung gusto ko pag nakatapa siya, minamasad ko siya. Kaya sa kwarto namin, lahat ng klase ng oil meron kami. Ha? Efficacent oil. Massage ko siya bago matulog. Ha? Mga brothers, dapat ang mga asawa natin, ha? Or mga sisters, ha? Anong gusto mo? Gusto mo ng massage? Gusto nila yan. Okay? Sabi dito, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Ha? Ang sabi ni God sa atin, He will remove your lampstand. Okay? Kailangan po, no? Kailangan tayo ay nandyan sa ating esposa para magsilbi upang patuloy na manumbalik ang sariwa ninyong pagsasama bilang mag-asawa. Okay? Sa 1 Peter chapter 4 verse 8, itong NIV version, sabi dito, above all, love each other deeply. No? Higit sa lahat, sabi niya dito, mahalin mo ng may lalim. Ha? Because love covers over a multitude of sins. Tanong, sa pagsasama ba ng mag-asawa, yan ba masasabi nyo, perfect o imperfect? Sige nga. Sino nagsasabi dapat ang pagsasama perfect? Ha? Masasabi nyo ba na dapat perfect? Siyempre, ang sagot dyan, walang perfect. Diba? Meron dyan sasablay. Okay? Meron dyan magkakamali sa pagsasama. Okay? Sabi nga hari ng sablay. Meron at meron yan lalabas. Pero ano ang attitude? Sabi dito, because, sabi dito, love each other deeply. Because, dahil pag mababaw ang pagmamahal, hindi mo ma-achieve itong love covers over a multitude of sins. No? Ibig sabihin, pag siya sumablay at pero lamang na lamang ang pagmamahal, kayang matabunan. Kaya niyang i-cover ang dami ng kanyang kakulangan, pwedeng kamalian. Okay? Bakit? Kasi malalim yung pagmamahal natin. Sa New Living Translation, ang sinasabi po dito, ito naman, ganun din, 1 Peter 4:8, pero dito, iba ang pagkaka-explain. Sa New Living Translation, most important of all, continue to show deep love for each other. Ito naman, continue. May nadagdag na information sa New Living Translation. Continue. Kahit na pumapalpak, kahit na sumasablay si Mr., kahit sumasablay si Mrs., ang sabi dito, magpatuloy. Tuloy-tuloy lang. Huwag sumuko. Huwag give up. Okay? Huwag talikuran ang mga sinumpaan sa isa't isa. Ang sabi sa Bible, continue to show. Hindi, ito unconditional to. Kahit napalpak siya, kahit hindi niya binigay yung sweldo niya, kahit kulang-kulang. Ang sabi sa Bible, continue to show deep love for each other. Pag sinabi pong deep love, that also covers understanding, that also includes respect, no? That also includes
forgiving, para makapag-continue. Alright? Amen? Sa Amplified, ito may nadagdag na bagong ano dito na information. Sa Amplified Bible Translation, dito naman iba. Ang sabi dito, above all, have fervent and unfading love. No? Ano yung sabihin ng fervent? Ha? Mataimtim, dalisay na pagmamahal, and unfailing love. Okay? Unfailing love, no? Na kahit na pumapalpak ang pagsasama, ha? Dapat dito, wag mong hayaan na mag-fail ang pagmamahal nyo for each other dahil lamang sa pagkukulang niya. Sabi rito, love covers a multitude of sins. Okay? Sabi rito, it overlooks unkindness and unselfishly seeks the best for others. Kahit na, ibig sabihin, kahit na ikaw ay nakakatanggap ng unkindness, minsan si Mr. mainit ang ulo. Si Mrs. mainit ang ulo, walang pambudget. Okay? Ang sabi dito, it overlooks. No, kahit na gano'n ang sitwasyon, okay, kayang tabunan lahat yan because of the unfailing and fervent love for each other. Okay? Sa Ecclesiastes, ito, no? Sabi dito, two are better than one. Kaya pag ikaw ay may asawa ngayon, ay okay na okay yan. Sabi ni Solomon. Bakit? Yun nga sabi, two are better than one. Okay? Sabi dito, because they have good reward for their toil. No? May reward yung dalawa kayo kasi lahat ng pagpapagal ninyo, pagsisikap nyo, halimbawa, tulong kayo sa bahay, may katulong ka para sa pagpapaaral sa bahay. Kung ikaw na nag-iisa, di ikaw na nagpapaaral sa mga bata. Yeah? Ang daming benefit. Ito, sabi rito for if they fall, one will lift up his fellow. No? Ibig sabihin, halimbawa, si Mr. may trabaho, si Mrs. may trabaho, si Mr. nawalan ng trabaho. At least yung isa meron pa rin pagkakakitaan. Ha? Kahit na bumagsak yung isa, puti na lang yung isa may trabaho pa rin. Tulong, may laking bagay pa rin nun. Ha? But sabi dito, but woe to him who is alone. Ano po yung ano dito? Ano yung pinapakita sa atin ni God? Ha? Sa pagsasama, walang marriage na nagiging successful na mag-isa ka lang. Walang marriage. Paano masasabing, pag tinanong ka, uy, kumusta marriage mo? Ay, sobrang happy. Asa na mister mo? Ayun, hiwalay na kami. Walang marriage na successful pag hiwalay. Kaya nga sabi nito, but woe to him who is alone. No? When he falls and has not another to lift him up, again, if two lie together, they will keep warm. No? But how can one keep warm alone? Paano mo magiging warm, mapapawarm ang sarili mo kung nag-iisa ka? Dapat po merong kasama. Okay? Kahit ano ang ngit-ngit na ngit-ngit mo, kahit na, okay? Kay Mister, kapag sasama, okay? Lamang pa rin ang may asawa, may kapartner ka sa buhay. And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken. Okay? So, ibig sabihin, ano nangyari? Dito naging threefold. Sa ibabaw, two are better than one. Pero dito naging threefold. Ha? Yung cord, no? Ginamit yung tali. No? Bakit? Kasi kasama na si God na pumupulupot sa kanilang dalawa. Kaya dapat yung husband at yung wife, hayaan niya na paluputan sila ng Panginoon. Kasi yun ang magbubuhol sa kanila para maging matibay sila, para yung principle na tinuturo ni God
manatili itong 2 are better than 1. Okay? It may not be perfect, yes. Okay? Maybe may pinagdadaanan kayo, yes. Pero kapatid, lamang na lamang pa rin yung may kapartner ka sa buhay kaysa sa wala. Okay ba yan? Lamang na lamang pa din. Okay? Kaya, ako na-appreciate ko si Marlene, si Ate Rosie, si Lisa nandito kahit hindi nila kasama asawa nila. Pero at least kahit papaano, nabibigyan sila ng insight na pwede nilang i-share sa kanilang darling. Okay? Sige, si Tat, gusto mag-share? Sige. Reawaken your old marriage. Bakit? Tingnan ko muna bakit ang tama yung sabi ni Marco, reawaken. Parang bagay na bagay talaga sa mga seniors na ma-reawaken yung old marriage. Bakit? Bakit ano bang dapat i-reawaken? Kasi po, nung panahon ng kabataan natin, nandun yung time na bakit masisira yung marriage? Siyempre, nung una, in love sa bawat isa. Pero dahil sa seasons of life, yung stages ng buhay ng mag-asawa, yung nabibisi sa trabaho, dumadami ang anak, nawawala, nasasaktan sa marriage nila, pwedeng sa pagsasalita ng bawat isa, pwedeng may mga yung mga expectations ni Mr. o ni Mrs. hindi na-meet, unmet expectations, doon nanggagaling yung mga dahilan para yung apoy, naglalagablab na pag-ibig, unti-unting nauubos yung baga. O nagiging baga na lang, nawawala yung apoy. Ang ganda ng mga binigay ni Marco na scriptures. Parang gusto ko siyang unahin yung sa Ecclesiastes 4 na a cord of 3 strands is not quickly broken. Tapos bigla mong isasama yung 1 Peter na 4 verse 8 na yung love covers over a multitude of sins. Yung sa Ecclesiastes, yung a cord of 3 strands, syempre si Jesus yon, si God yon na nagbaband sa marriage natin. And yung band na yon, kasama doon yung love na nagko-cover ng multitude of sins. Bakit? Kasi hindi naman natin talaga kayang mahalin yung asawa natin, patawarin o mahil ng pag-ibig lang natin yung sakit na binigay o yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Only God. Kaya nga pumasok si Jesus Christ sa cross, di ba po? Kaya nga may cross. Siya lang may kakayanan nun. And kung titingnan at babasihan as Christians na sabi nga tayo ay follower, tayo yung susunod kay Jesus Christ na nagbibigay ng multitude of ng cover na yon, ng love na nagko-cover na yon. Kaya kaya din natin yon ibigay dahil kay Jesus Christ. Dahil sa example ni Jesus Christ sa atin. Amen. So ngayon, na Christian tayo, mariri-awaken natin yung love natin through love of Jesus na may multitude, na nako-cover yung multitude of sin. Kung ilalagay natin sa marriage natin si God na nagbaband sa atin. Doon mariri-awaken yung love. Amen. All right. So ang next natin is about ideas, no? Ideas to create passion in your relationship. Okay? So today mag-share kami ng mga 7 ideas paano natin muling mapapaliyab, no? Mapapalagablab yung ating pagmamahal, no, for each other. Okay, number 1 is importance of appreciation in marriage. Okay? Importance of appreciation. Okay? Research shows that when a person feels appreciated, it gives them a sense of belonging. Okay? According kay Maslow's hierarchy of needs, we all need a desire of belonging. No? Pagka ikaw ay na-appreciate, ang feeling mo, di ba si Mr. umuwi ng bahay. Tapos maghahapunan kayo, tapos tinawag mo yung mga anak mo
Tapos sasabihin mo sa kanila, o mga anak ha, o ang sarap ng niluto ko ngayon ha. Ito ay galing ito sa sweldo ni daddy ninyo. Ang sipag-sipag ni daddy ninyo na kahit nahirap na siya. Ha? Kahit siya ay 75 years old na siya, si Kuya Ding. Ha? Nagawa niya pa rin tayo ng paraan at magpasalamat tayo sa daddy ninyo. Ay, gano'n ba? Daddy, tatay, thank you, tatay. Ano maramdaman ni Kuya Ding? Siyempre, ibig sabihin parang, ay, ang sarap naman ng pamilya ko. Di ba? Ina-appreciate pala nila ako kahit na ganito na ako. O, di ba? Ang sarap ng ganong feeling. Di ba? It is very important po sa pagsasama ng mag-asawa na nararamdaman ng bawat isa yung pag-appreciate natin. No? Noticing yung contribution niya sa ating pamilya. Okay? Kasi isa sa dahilan kung bakit minsan nagiging dahilan yun ng mga pagtatampuhan minsan. Ha? Yung wala man nakakapansin nung nagawa niya. Halimbawa, si Kuya Rudy, pinag-drive niya yung asawa niya, yung kamag-anak, nagpatulong, nagpahatid sa airport or sa something. Pag uwi ng bahay, salubungin niyo kaagad ng appreciation. No, na naku, kawawa naman si papa ninyo, pagod na siya, wala pa siyang tulog. No, tapos ginawa niya ito, 'di ba? So, pag nararamdaman nila na appreciate o yung nararamdaman nila na yung contribution nila kahit gaano kaliit, ay na-appreciate, mas magugustuhan po yan ng ating mga asawa. Right. Amen? Halimbawa, si Kuya Ben. Ha? Kuya Ben, halimbawa siya ang nagpaligo sa kanyang doggy-doggy. Si Buddy. Ang pangalan ay Buddy. Ha? Diba? Pinakain niya. At nagkalat ng pupo. Pero siya naglinis. Sasabihin ni Ate Ellie, naku, ang bait-bait naman. Papa, ang bait-bait mo naman kay Buddy. Di ba? Dapat ganun po tayo. Always appreciate one another. No? Kuya Roger, pag uwi mo na bahay, pinalitan ni Ate Marlene yung kurtina. Nagandahan ka. Sasabihin mo, ay, alam mo, sweetheart, buti na lang ikaw ang napangasawa ko. Talagang napaka-komportable ng aking buhay. Di ba? Dapat po ganun tayong lahat sa bawat isa. Nagkakaintindihan po ba tayo? Nagkakaintindihan po? Okay, ito ito gagawin natin Sige, ano yung isang bagay na na-appreciate mo sa bawat isa? Okay, Sige, taas ang kamay. Okay? Ngayon. Ikaw, Kuya Din, nagtatas ka ba ng kamay? Ano yung isang bagay? Nagtaas ang kamay si Kuya Jose. Pakitanggal po yung mute. Ano ang inyong na-appreciate sa inyong asawa? Ako, ang na-appreciate ko sa aking asawa, yung pag Mami, kino-coach. Alagaan niya ako mabuti. Kino-coach. Narinig. Hindi kasi pagluluto. Siguro ina-appreciate talaga. Pag nagtatrabaho ko, nandito yung pag-aalala sa akin na yun. Dahil sa ako'y pawis na pawis, minsan napaka-thoughtful. Kaya punasan yung pawis ko. Wow! Binibigyan lang ng guwapo, parang artista. Kuminhawa ang aking pakiramdam. Wow! Yay! At higit sa lahat, yung pagmamahal niya sa akin. Yan, tama. Tama. Sino ba naman ang hindi mapapamahal sa isang Lito Lapid? Di ba? Alright. Kuya Jose, ano po ang isang bagay na na-appreciate nyo kay Ate Rosie? Yan. Puro brothers? Oo, siyempre. Hindi, nakamute po kayo. Pakipindot nyo po yung Pakialis yung mute. Ayan. Ay, wala na naman. Ano po? Wala yung boses nyo. Wala sila, walang boses. Mahalaga naman siya. Yun. Meron na. Okay na po. Mahalaga naman. Ay, wala. Hindi natin naririnig. Mahalaga naman siya eh. Maalaga naman siya. Yun, maalaga. Delayed ang boses nila. Ayan, narinig ka na namin, Kuya Jose. Wala.
Napindot. Pagka ako wala, pagka ako wala, hinahanap-hanap niya eh. Wow. Pagka isang araw akong hindi nakikita, magulo na raw ang isip niya. Nag-aalala. Oo, nag-aalala. Baka mamaya. Oo nga. Tama. Hindi kasi, tama. Kasi, ano yan eh, baka mamaya inanod ka na pala ng ilog eh, di ba? Kasi nga binabaha sa di ba? Sa Marikina. Tama naman yun. Di ba? So, lagi ninyong gagawin yun. Magkakaintindihan po ba tayo mga kapatid? Dapat po. Ha? Kasi minsan ang ginagawa natin, ina-appreciate lang natin siya pag birthday. O kaya pag Pasko. O kaya, ano ba, pag may padala, doon lang ina-appreciate. Ito kasi si Marlene. Yan. Dapat, yung regular day lang, basta-basta mo siyang gagawa, i-appreciate. Okay po ba yung ganon? Ikaw, Kuya Rudy, ano po yung isang bagay na pinaka na-appreciate mo kay Ate Norma? Marami. Isa lang po, isa lang. Pinaka. Ako, yung lagi ako pinaghahanda pag umalis ako, nakahanda yung mga baon ko. Sa ayan, na niya ako, tinatanong niya kung kumain na ako. Ganon. Ayun, sa pinaganda yung mga damit ko. Ayun ang gusto ko sa kanya. Amen. Wow. Parang bagong kasal. Oo nga. Wow. Naalala ko nung bagong sana all. Di ba? Yun. So dapat ganun ha. Alright. Okay. Number 2. Item number 2 tayo. Okay. Be playful with one another. Okay, narinig ba ako? Nakamute ba ako? Yan. Okay, one factor that is very important is, okay, be playful. Kasi pagka lagi nila pag-uusapan yung problema, puro na lang taas ng kuryente, taas ng bilihin. Naku po, may stress lang kayo nun. No? Dapat matuto ang mag-asawa na maging playful with one another. Sabi nga in the business of life, it can be easy to be so serious and you forget to have fun. Okay? Tanungin ang partner, ano ba yung nagpapasaya sa'yo? Ano ba yung nagpapatawa sa'yo? Okay? Be intentional about making them smile. Okay? Tell one another jokes. Tell about a funny memory. Or maybe manood kayo ng TV, yung comedy. Huwag kayo manonood ng mga telenovela. Pinanunood yung mga nagsasampalang mag-asawa. Korean. Korean. Kasi pagka ganun, hindi. Okay lang yung mga love story, paminsan-minsan, pero dapat, pag medyo nagkakaedad daw tayo, masyado kasing seryoso yung mga ganun eh. Dapat may time naman na comedy. Okay? Yung yung nagkakatawanan kayo. Yung nagkakakilitian kayo. Okay? Minsan magpatugtog kayo ng mga tugtog ng mga Matt Monroe. Ano pa ba? Ha? Yung mga love song niyo noon, sayaw kayo, sweet dance kayo. Ha? Minsan kami kanina nagla-lunch kami, ang tugtog namin yung touch by touch, you're the only lover good to do. Kasi kailangan, diba ang sabi nga po, maikli lang ang buhay. Huwag ninyong masyadong seryosohin ang buhay. Sabi nga, pag sineryoso mo ang buhay, mental hospital na labas mo niyan. Okay po ba yan? Okay? Learn to make your life lighter. Gawin nyo lang magaan ang buhay. Ha? Pag
Magkwento kayo ng mga magagandang memories. Yung nagtatawanan kayo, yung nagkikilitian kayo, yung naghahabulan kayo. Alam mo, si Kuya Jose, sahabulin siya ni Ate Rosie, slow motion, wow, wait for me. Yung mga ganon. Di ba? Yung mga tipong sasakay kayo ng bangka, tapos tatayo si Ate Ellie, tapos yayakapin siya sa likod ni Kuya Ben, mag-aalay Titanic. Okay? Be playful with one another. Alam niyo yung huling-huling nilaro namin, parang last week lang, nagbara kami mag-asawa. Naglaro kami ng unggoy-ungguyan. Yung pares-pares. Yan, naglaro kami ng gano'n. Tapos sinama na namin si Gab. Tapos sinama na namin si Charlene. Ngayon buong pamilya na kami, naglalaro na kami ng pares-pares. Yan, yung ano natin, yung pero walang hijack. Walang tayaan nyo. Yung hijack kami, yung unahan kami na gano'n. Yan, yun ang nilalaro namin. Diba? Item number 2, mga kapatid, be playful with one another. Sino nagsabi na sa mga bata lang ginagawa yung ganyan? Sino nagsabing gano'n? Pati yun. Dapat kahit na nagkakaedad tayo, marunong pa rin tayo makipag sa isa't isa. Okay? Amen? Tama. Amen. And alright. Sige, item number 3. Do not be a lone ranger. Ha? Spend time with other couples or family. Kasi pag kayo lang, kwentuhan kayo ng kwentuhan, minsan nagkakasawaan. Maganda rin yung ini-involve nyo rin yung ibang tao sa inyong buhay. Diba? Minsan tumawag ka din sa isang disciple. Alam mo, mag-decide kayo mag-asawa. Uy, spend time nga natin si ganito mag-asawa. Magkwentuhan lang tayo, magkumustahan lang tayo. Okay ba yung ganon? Ha? Be intentional about once a week making time for the two of you to be surrounded by others. Okay? It is easier to get frustrated with each other if you never make time for yourselves and your friends and family. Okay? So be engaged tayo, even in a community or lalo na sa fellowship. Okay? Do not be a lone ranger. Dapat din ini-involve nyo rin yung ibang tao sa inyong buhay. No? Dapat din mag-excited kayo na kilalanin, no? Yung mga bago nating friends, no? Bago natin nakikilala sa loob ng fellowship natin. Okay? Maganda yun kasi like kami sa aming mag-asawa, ganun yan. Pag kami na kasama yun na sa pinagpe-pray namin, kasama yun sa nadadagdag sa amin, sa aming friendship, sa aming relationship. No? Kasi yun nga ang buhay kasi natin, lalo na pag nagkakaedad na po tayo, sabi nga, pagka daw nagkakaedad, hindi mo maiiwasang maging malungkutin. Tama, mali? Tama. Nagiging kasi marami ka ng mga limitations. Lalong-lalo na ngayon, may COVID. No? Ano gagawin nyo? Alam naman kayo na. I-involve nyo rin yung ibang tao sa inyong buhay. Okay ba yan? Ha? Hindi lang yung dahil nagkakaroon lang tayo ng kausap dahil may Sunday service. Nagkakaroon lang tayo ng kausap dahil may devotional. Nagkakaroon tayo ng kausap pagka may ganitong activity. Pero kahit walang ganitong activity, makimingle tayo sa ibang couples at maging excited tayo ano yung pwede natin matutunan sa ibang tao. Amen? Amen. Okay. Next, number 4. Number 4. Be curious. For a better marriage, get curious. It is impossible for you to know everything about your spouse. Now, be intentional by asking them questions.
Is there a favorite memory you share? Okay. What do they want to see happen over the next year? What was interesting about their day? Okay. In a long-term relationship, the learning never ends. Dapat ganito po sa pagsasama ng mag-asawa, dapat lagi kang curious sa iyong asawa. No, lagi mo siya tatanungin, kumusta? Kumusta ang araw mo? Ha? Ano yung favorite memory mo na gusto mong nagkukwentuhan kayong dalawa, no? You share about your vision, ano yung naiisip mo para sa future ninyo, sa pagtanda ninyo. No? Pag-usapan, masaya kasi yung ganun. 'Di ba? Yung talk about things na mag-e-excite sa inyong dalawa. Para maiisip mo, ma-realize mo na, yung asawa ko pala, ano pala siya? Ano siya? Yung marami pala siyang naiisip. Buti naisip niya pala yung ganun. No? Maganda yung ganun nag-uusap kayo bilang mag-partner. Okay? Amen? Okay, number 5. Increase the excitement. Okay? If things feel stale, keep things fresh by giving each other something to look forward to each week. Okay? Get out of the house. Try new things with one another. Okay, maybe mag-aral kayo ng paghahalaman. Maaring mag-aral isip kayo ng yung mag-uusap yung dalawa, isip kayo, okay, pwede natin gawin. Siguro try kung magtahi-tahi. Hindi yung tahi-tahi ng kwento yung mananahi. Ayaw nga, no? Hanggang sa mamaya, naiisip nyo, yung pala, pagbibusiness na pala ang punta ng kwentuhan ninyo. Ba? Pwedeng ganun. Mamaya, nakakapagtahi ka na pala ng apron. O kaya naggaganchilyo. Di ba yun ang mga hobby ng mga tao noon? O kaya mag-ano kayo, alam mo yung painting na yung painting ng, yung sinulid na ginagano, post-its, mga ganon. Post-its. Nalilibang na kayo, tapos nag-i-enjoy pa kayo, tapos ang ganda pa, pwede mo pang i-display. Diba? It could be cooking, it could be tanim-tanim, no? And ito you will be surprised, no? Na habang ginagawa ninyo, nag-i-enjoy na kayo sa ginagawa ninyo. Kami mag-asawa, ang pinaglilibangan namin, magtanim sa paso. Siya. Hindi kasi tanim mo yung yellow bell mo, lago-lago na ngayon sa bubong namin. Ako naman, nagtanim ako ng mga ampalaya. Okay? Yung ampalaya na nabili ko kasi na buto, yung malalaki, ang bilis magbunga. Dati kasi nung nagtanim ako, maliliit. Bunga. No? Yung malalaki. No? Naku, ngayon, tuwan-tuwa na kasi yung taas namin, puro halaman na ngayon. Nag-i-enjoy ka na ngayon sa ginagawa mo. And you will be, sabi nga the power of surprise. Na pagka meron ka sinimulan, mamaya nag-i-enjoy ka na, pagtingin mo, ay, ang laki na pala ng nagawa ko. Ay, ang lago na pala nung natanim ko. Ikaw mismo maso-surprise. Okay? Maganda mag-usap kayo mag-asawa. To increase excitement para meron kayong bagong pinagkukwentuhan. Example, Kuya Ben, nag-alaga ng aso. Di ngayon yun ngayon ang kanilang bagong baby. Kuya Ben, tama ba yan? Tama, bro. Dalawa lang yan. Either may bago kayong pag-aawayan o may bago kayong pinagkakaguluhan. Ako ang na-appreciate niya, bro, dahil pag medyo umiyak, bumabagong kagad ako, alanganing oras. Ang galing Wow. Kalain mo, di ba? Swerte naman ng aso yun. Kasi, siyempre, wala naman kayong apo sa bahay. At least, may bago kayo libangan. Mamaya magugulat ka lang dyan.
mamaya yung aso mo, 5 na yan. Dahil babae na buntis. Ano? Lalaki bro, lalaki. O hindi, kunyari lang, babae. Di ba mamaya, laki na agad. Di ba? Isip kayo nung pwede nyong pagkuhaan ng excitement. No? It could be sa mga bagay na pwede nyong parehas na gawin na nag-i-enjoy kayo. Okay? Pwede yun. Pwede magtanim. Pwede kunyari yung mga origami, no? Folding paper. Folding paper, no? Origami. Oh, so isip kayo ano yung pwede nyong gawin. Okay? Amen? Okay. Number 6, yung intentional intimacy. Okay? Or ito yung intentional with touch. Okay? Kailangan ang mga brothers, sisters, pag may nandiyan ang asawa, very touchy. Yung yakap ka ng yakap, ganun ka ng ganon. Dapat ang mga especially mga brothers. Dapat kasi yung iba, alam niyo po ba? Yung iba kasi ang tingin ng mga marrieds sa mga seniors, pag mga senior na, wala na, magkahiwalay na ng upuan, hindi na nag-uusap, hindi na nagdidikit, hindi na nagyayakapan. Yun na nagiging common. Okay? Pero sa kingdom ni God, sa kaharian ng Diyos, ang mga touchy na yan, hindi lang ho yan pang young couples. Kahit tayo po ay nasa mga silver or golden, dapat po nakikita pa rin nila tayo ng mga sweet ang mga couples natin. Amen. Amen po ba tayo doon? Amen. Dapat po. Dapat yung mga young couples, sasabihin nila, pag nakita nila na yung mga marriages na mga seniors ay very intimate, sasabihin nila, ay gusto ko po pag napunta na ako sa edad ninyo, ganyan din kami mag-asawa. Okay? Okay. Sabi nga babasahin ko po This may be easier for some people than others. Studies show that oxytocin, yung hormones, no, increases in our bodies when we are touched physically. Okay? And it is linked to intimacy. Magka-holding hands. Ako, pag yung kamay ko napunta sa tuhod ng asawa ko, ganyan-ganyanin ko ng konti, pipisil-pisilin ko. Di ba? Dapat ganun. Medyo hahagud-hagurin ko. Medyo kakamot-kamutin ko. Tapos siya, ganun din siya sa akin. Di ba? Wow! Wow! Nagkakaintindihan po tayo doon, mga kapatid. Amen, amen. Try to get in the habit of hugging your spouse. Dapat po, habit natin yon na ang mga asawa natin niyayakap. Unang-una, sino yayakap dyan? Ikaw naman ang asawa. Dapat po, asawa, laging nagyayakapan. Yung naghahag, yung gano'n, yung lagi sila magkadikit. Okay po ba yan? Okay, bro. 3. Sasabihin ka ba? Hindi, ayun, nag-hug na sila. Nag-hug na sila. Yan, Okay, number 7. Last na to, last. Number 7. Resolve conflicts quickly. Okay? Disagreements happen. Yan na. Nangyayari ang mga pagdidiskusyon, pagtatalo, nangyayari yan. Okay? It is how we handle
paano ba, pagka mayroon bang disagreement, paano nyo ba hinahandle? Tumatahimik ba tayo? Nakikipagtalo ba tayo? Patay. Diba? Dapat pagka mayroon disagreement, ayusin, mabilis na mabilis. Mag-sorry agad. Tama. Ha? Huwag nang patagalin. Right. Kasi nagiging lamat yan sa pagsasama. Pinagmumulan niya ng samaan ng loob. At yan ay pag naipon, Parang laban ng bulkan. Sasabog yung bulkan na yan. Okay? Pag may problema, pag-usapan agad. Huwag yung matutulog, hindi pinag-uusapan. Isang araw, 2 araw, 3 araw, hindi nag-uusap. Okay? Validate how they feel. No? Ano yung naramdaman niya? Intindihin mo. Unawain mo bakit niya nasabi yun. Okay? Maybe sa part mo may dapat kang baguhin. Maybe sa part mo, alam mo sa sarili mo hindi ka masyado nagbigay. Okay? At isa sa pinakamagandang paraan dito ay yung listening ability. Pag ang mga asawa po natin may sinasabi sa atin, dapat po nakikinig tayo sa kanila. Kasi may ibig sabihin iyon. Yan. Tita Glo, agree po ba kayo sa sinabi ko? Yes. Dito ko yung tanong ko, Tita Glo, nag-agree kayo sa sinabi ko? Agree. Kilala ko nga. Ayan, yari na, di ba? Dapat, ulitin ko po ha, pag ang asawa natin ay nag-open, dapat po, willing po tayo makinig sa kanila. Amen? Amen. And over time, if problems are left unresolved, they can build up. And sometimes the reason, listen po listen. Sometimes, ang reason bakit po yung apoy na naglalagablab ay napupundi, ay nauubos. 'Di ba yung naging uling na lang, 'di ba? Uling. Naaabo na. Naaabo dahil sa hurtful. Dahil sa mga hurtful, mga nakakasakit na salita. Okay? Mga nakakasakit na gawi, mga pagkilos, halimbawa nang babalibag, no? Yari nang iitsa ng plato, iitsa ng plancha, yung plancha mainit pa. Diba? Delikado. Okay? Yun ang dahilan kaya po natin tinreate ang ganitong klaseng seminar natin para po patuloy na manumbalik yung pag-aalam po natin sa bawat isa. Okay? Mga kapatid, 7 ideas to increase passion for couples. Number 1, communicate your appreciation. Number 2, be playful with one another. Number 3, do not be a lone ranger. Number 7, Number 4. Number 4, be curious. Number 5, increase the excitement. Number 6, be intentional with touch. At number 7, resolve conflicts quickly. Right? Yeah, oo. Sana po yung natutunan natin today talagang ma-apply. Kung medyo na hold back o naiilang, siguro po meron nasisense ako na parang merong naiilang yung mga gagawin ko nito. Tama yung sabi ni Marco, maging intentional lang. Sadyain niyo po at masasanay din kayo. Yeah. Masasanay din po kayo at ma-enjoy ninyo.
wala, ano na po, nasa stage na po tayo ng yung pwedeng yung mga anak natin, paalis na sa atin talaga, magiging kayo na lang dalawa. Exempted dito sila Liza, sila Marlene. Bata pa. Although papunta na dun si Luz. Oo, pero kayo talaga po at the end of the day, at the end of ng family, yung ano mangyayari sa pamilya natin, mag-aasawa yung mga anak natin, iiwanan tayo. Ang matitira po, tayo na lang. Magkasama araw-araw, parang sila Ate Ellie, Kuya Ben, Kuya Ding. Ano po, kaya dapat patibayin po natin yung marriage natin instead ng yung mag-focus sa mga bagay na makakasira, mas lalo natin i-strengthen ito through the love of God. Amen. Amen. Amen.